Hoy, lalaki. Halikan mo ako. Matapang na saad ni Monica sa estrangherong lalaki. Namumungay na ang mata niya dahil sa epekto ng alak, kaya naman ganito na lamang ang lakas ng loob niyang maghamon. Maliit na ngumisi ang gwapong lalaki tsaka umiling. I don't kiss. I fuck. Sa halip ay sagot nito tsaka siya sinunggaban ng mariing halik sa labi na siyang naging dahilan upang makalimutan niya ang nangyayari sa paligid. Kinaumagahan na pamura at napabalikwas na mapabangon sa hinihigaang kama si Monica. Nanlalaki pa ang mga mata niya na mapagtanto na wala siyang suot na saplot sa ilalim ng kumot. Tanga ka talaga, Monica! Broken ka na tapos nakipag one night stand ka pa. Kasalanan talaga tong mga alak niya, mas. Anya, katabi niya ang isang lalaki na nakadapang natutulog kaya naman hindi niya batid kung ano ang itsura nito. Ngunit nasisiguro niyang malaki ang katawan nito at matangkad din dahil lagpas ang paa ng lalaki sa hinihigaan nilang kama. Paano ba ako nakapunta rito? Bulong niya, ngunit dahil sa sakit ng ulo ay umiling na lang tsaka nagmamadaling nagbihis at hindi na muling binalingan ng tingin ang lalaki na ka-one night stand niya. Na makauwi si Monica sa kanyang apartment ay doon lamang niya na i-charge ang cellphone at ng oras sa umilaw ulit ito ay sunod-sunod ang text at tawag ng kanyang mga kaibigan. Hello, Monica! Ikaw babae ka? Ano nangyari sa'yo kagabi? Tanya, kasi loka ka. Nag-alala kami sa'yo. Pinahalugog namin ang bar para makita ka, pero hindi ka na namin nahanap. Sige, magpaliwanag ka. Naku talaga, Monica ha. Baka mamaya nakipagtsuktsukan ka na sa lalaking yun. Under sa'yo, kiss lang sa lips, hindi sa buong katawan. Tanya, pagsalitaan mo muna kasi ako, okay? Paano ako makakapagpaliwanag? Anya, kaya naman agad na tumahimik ang kaibigan mula sa kabilang linya. Humugot si Monica ng malalim na buntong hininga bago nagsimulang magsalita. Ang totoo niyan, hindi ko masyadong maalala ang ibang nangyari kagabi. Hindi ko na nga rin tanda ang mukha ng lalaki. Pero yun nga, hindi lang kiss yung nangyari. I had a one night stand with a stranger, Tanya. Narinig niya ang mahinang singhap ni Tanya mula sa kabilang linya at saglit lang ay napahiyaw ito. Gaga ka? Pero anyway, mabuti naman at nakaganti ka na rin yan sa ex mong si Carlo. Napailing na lang si Monica dahil sa saad ni Tanya. Anong? Tanya, hindi yun mabuti. Oo, at broken-hearted ako pero mali yung ginawa ko eh. Maling-mali na nagpadala ko sa kalasingan ko. Sa ex-boyfriend ko nga hindi ko naibigay sarili ko. Tapos sa estrangerong isang halik lang bigay agad ako. Napahilamos na lang tuloy siya sa sarili nang maalala ang nangyari. Monica, gets kita. Pero ano pa bang magagawa natin? Nangyari na. Tsaka hayaan mo na si Carlo, no? Almost 1 month pa lang kayong break tapos may girlfriend na agad. Aba, magaling! Natahimik tuloy doon si Monica dahil ang totoo nga niyan ay siya ang sinisisi ni Carlo sa breakup nila. Inuuna niya kasi ang trabaho kaya naman madalas ay nawawala na siya ng oras sa kasintahan. Bago pa lang sila kaya naman naiintindihan niya ito, ngunit kahit naman siguro ganoon ay hindi yun dahilan para lokohin siya nito at ipagpalit na lang ng ganoon kadali. Nabalik siya sa realidad na muling magsalita si Monica. Anyway, nakilala mo ba kung sinong naka one night stand mo? Nakita namin kagabi na mukhang afam yung lalaki. Kinikilig na saad ni Tanya. Napairap na lang tuloy si Monica tsaka matabang na sumagot sa kaibigan. Hindi. Tsaka wala na akong pakialam kung sino pa yon. For sure naman na hindi na kami makikita pa ng lalaking yon. Hindi mo sure. Hirit pa ni Tanya, ngunit hindi na lamang pinansin pa yon ni Monica. Halos 1 linggo na ang nakakalipas, ngunit malinaw pa rin sa kanya ang nangyari ng gabing angkinin siya ng lalaking estranghero. Ngunit agad niyang inalis yon sa isipan dahil nais na sana niya itong kalimutan.
Lalo na at nasa trabaho na ulit siya bilang isang marketing manager na Villanueva Corporation dahil tapos na ang leave niya. Dala ang ilang files mula sa kabilang department ay naglakad si Monica patungo sana sa kanilang opisina. Ngunit hindi niya maiwasang pakinggan ang bulungan ng ibang babaeng nakasabayan niya sa elevator. Ang gwapo talaga ni Sir Chester. May girlfriend na kaya siya? Kinikilig na saad ng babaeng maiksi ang buhok mula sa ibang department. Sure ako meron yun. Baka na sa ibang bansa lang. Mukhang seryoso sa buhay, para hindi mo pwedeng biruin eh. Pero sa bagay, ganon siguro talaga kapag CEO. Kibit balikat na saad naman ng katabing babae. Hindi niya kilala ang tinutukoy ng mga katrabaho, kaya naman nagulat siya na makarating sa sariling departamento at ganoon din ang pinag-uusapan ng mga ito. Monica, nako, good thing andito ka na. Pinapatawag tayong lahat dahil dumating na raw ang papalit kay Sir Bernard, yung panganay na anak niya. Tara na! Ani ni Sheena, tsaka siya hinila upang lumabas ulit. Pagdating sa main lobby ng building ay sama-sama ang mga trabahante mula sa iba't ibang department. Dumating si Hans na siyang sekretarya ng dating CEO na si Mr. Bernard Villanueva. Kasunod nito ang isang matangkad at matipunong lalaki na may malamig na kulay asul na mga mata. Good morning, everyone. I gathered here all of you today to formally introduce our new Chief Executive Officer, the son of Mr. Bernard Villanueva, Mr. Chester Alan Villanueva. Ani na sekretaryang si Hans bago ito umatras at bigyang espasyo sa lahat ng mga empleyado ang lalaki. At nang oras na tumindig ito sa harapan nilang lahat ay tila napalunok si Monica. Pamilyar na pamilyar ang hulma ng katawan nito, lalo na ang malamig nitong mata at mapulang labi na siyang lumapat sa kanya isang gabi lang ang nakalipas. Muling bumuhos kay Monica ang alaala ng gabing yon. Biglang bumalik sa kanya ang paraan niya na pangaakit sa lalaki na mapag-isa na sila sa kwarto. Bigla tuloy siyang pinagpawisan. Monica, tissue? Ani ng isang karabahong lalaki ni Monica na si Narold. Salamat. Anya, ramdam niya ang lakas ng tibok ng puso dahil sa kaba kasabay ng lakas ng palakpakan ng mga tao bilang pagkilala sa bagong CEO. Inayos niya ang buhok upang matakpan nito ang mukha niya, ngunit nang akmang iyuyuko na niya ang ulo ay nagtama naman ang paningin nila ni Chester. Ilang segundo itong nakatitik sa kanya kaya naman napayuko na siya dahil sa hiya. Mabuti na lamang ay pagkatapos nun ay pinabalik na sila sa trabaho. Huy, ano nangyari sa iyo kanina, Monica? Bakit parang may pinagtataguan ka naman? Bulong ni Sheena habang naglalakad sila patungo sa kanilang opisina. Ha? Wala ah? Tanggi niya. Balak niya ngayong magbabad sa trabaho upang maiwasang makaharap si Chester, ngunit mukhang malabo yon dahil hindi pa nga nagiinit ang puwetan niya sa upuan nang pumasok naman ang sekretaryang si Hans upang tawagin siya. Miss Monica Monchavez? Tumigil ang tingin ni Hans sa kanya. Good morning. Yes, sir? Mr. Chester wants to talk to you in his office. Come with me. Hindi niya na kailangan pantignan ang mukha ng mga katrabaho para lang hulaan kung gulat at lito ang mga mukha nito. Dahil sigurado na ngayon, sinong CEO ang bagong pasok pa lang pero ipapatawag siya agad sa opisina nito? Si Chester Villanueva lang. Tahimik na sumunod si Monica sa likod ni Hans, habang sa isipan niya ay tahimik siya nagdadasal na sana ay hindi siya tanggalin ni Chester sa trabaho. Nang makarating sa harap ng opisina ng bago CEO ay pumasok sila sa loob. Ang upuan ni Chester ay nakatalikod sa kanilang gawe. Marahil ay tinatanaw nito ang ibang building at mga sasakyan sa labas. Hindi pa ito lumilingon, ngunit na magsalita ito ay ramdam niya agad na nagsusumigaw yon ng lamig at kapangyarihan. Leave us for a while, Hans. Saan ni Chester, hindi sumagot si Hans, ngunit ng oras sa sumarado na ang pintuan ay dahan-dahan lumingon sa kanya si Chester. Na magtama ang paningin nila ay hindi siya agad nakayuko dahil halos mahigit niya ang sariling hininga na makita kung gaano ito kagwapo sa malapitan.
Good morning, sir. Pinatawag niyo raw po ako? Bahagya siya ng ilang nang pasadahan siya ng tingin ni Chester mula ulo hanggang paa. Napakuyom tuloy siya ng kamao dahil pakiramdam niya ay nakikita ni Chester ang katawan niya sa kabila ng suot niyang damit. Have we met before? Napaawang ang labi ni Monica dahil sa tanong na yun sa kanya ni Chester. Kung ganoon ay hindi siya nito masyadong naalala, bigla tuloy siyang nabubuhayan ng loob na hindi siya nito tatanggalin sa trabaho. Agad na umiling si Monica bilang pagtanggi. No sir, hindi pa po. Really? May tunog, pangihinalang tanong nito. Yes sir, actually, ngayon ko lang po kayo nakita. Bakit niyo po pala natanong sir? Anya sabay ngiti ng maliit upang maging kumbinsido. Napansin niyang nangunot ang kilay ni Chester na tila may inaalala. Ngunit sa huli ay umiling na lamang, tsaka siya muling binalingan ng tingin. It's just... nothing. Never mind. Pwede ka na umalis. Okay sir. Anya, nakangiti na sanang tatalikod na muling magsalita si Chester. But remember, Miss Monchavez, there's always a punishment for liars. Ayoko sa sinungaling. Malamig na saad nito na kinalingon niya ulit kay Chester. Una na po ako, sir. Muling paalam niya tsaka inilang. Hakbang na ang pintuan dahil pakiramdam niya ay hindi siya makakatagal na makasama si Chester sa isang silid. Nagsinungaling siya at inaamin niyang kinakabahan siya sa maaaring matanggap na parusa pag nagkataon. Ngunit sa ngayon ay gagawin niya ang lahat upang hindi magtagpo ang landas sila ni Chester. Kinagabihan, agad niyang kinuwento sa kaibigan si Tanya ang nalaman niya at katulad niya ay gulat na gulat din ang babae. True ba? As in, boss mo ngayon yung naka one night stand mo? Abay, jackpot ka pala, Monica! Anong jackpot ka dyan? Hindi jackpot yun. Alam mo bang tinanong niya ako kanina kung nagkita na raw ba kami? Ano naman sinagot mo? Malamang tinanggi ko. Ayoko matanggal sa trabaho, no? Mas okay na yung hindi niya ako maalala. Sus, sayang naman. Baka kaya ka hinahanap ay gawin kang fubo dahil sa galing na performance mo. Napangiwi siya sa tinuran ng kaibigan kaya naman mabilisan niyang tinapos ang tawag dahil maaga pa ang pasok niya kinabukasan. At katulad na ng plano ay gagawin niya ang lahat upang hindi sila magkita ni Chester. Tuwing papaakit ito mula sa pinakataas sa floor ay hindi siya nakikisabay sa elevator, sa halip ay naghahagdan na lang siya. Sa kainan naman ay palagi siya nagpapalit ng lunch upang wala nang masyadong taong kumakain pagbaba niya. Madalas pa ay nakikisabay siya sa mga empleyadong dumadaan upang hindi siya araw pansin kapag mag-isa lamang. Mahilig pa naman siyang magsuot ng mga sexy outfits sa trabaho dahil hilig niya ang fashion. Monica! Mariing napipikit na lang siya dahil sa malakas sa tawag ni Narold. Nakuha na tuloy niya ang atensyon ng ibang trabahador. Maging ang malalamig na pare sa matang ramdam niyang nagmamasid sa kanya ngayon kahit pa may kausap itong ibang tao. Monica, napapansin lang namin ni Sheena. Hindi ka na sumasabay kumakain sa amin. May problema ba? Malungkot na tanong ni Narold sabay hawak sa kanang braso niya. Ha? Wala no. Busy lang talaga. Monica, ang tagal na natin magkatrabaho. Ano ba talagang problema? Wala nga, Narold. Anya at inalis ang kamay ni Narold na ngayon ay nasa magkabilang balikat na niya. Wala talaga. Oh, tungkol ba ito sa ex mo? Hindi ka pa ba nakaka-move on kaya malungkot ka? At gusto mo mapag-isa? O sisa nito? Gusto na lamang mapakamot sa ulo ni Monica dahil sa binubuong conclusion ni Narold sa isip, ngunit para makatakas ay umuo na lang siya at nagmadaling magpaalam na dahilan para muling ipagsigawan ni Narold ang pangalan niya. Monica! Nagmamadali siya nagtungo sa elevator upang hindi na masundan pa ni Narold at akmang sasara na ito ng may maugat at malaking kamay na pumigil sa pagsara ng pintuan.
Pinilit niyang hindi ipahalata ang gulat na magtama ang mga mata nila ni Chester. Gumilid siya sa pinakasulok na parte ng elevator kahit na dalawa lang naman sila sa loob at maluwag pa ang espasyo. Nagtataka man dahil madalas sa kasama nito ang sekretarya ay hindi na siya nagtanong pa, pero nagulat siya sa sinambit ni Chester upang basagin ang kanilang katahimikan. You had a boyfriend and yet you had a one-night stand with a stranger, Miss Monchavez. Po? Anong chismis po yan, sir? Maang-maangan na tanong ni Monica. Bakit ba tila nakalimutan niya? May tenga ang lupa at may pakpak ang balita. Remember what I told you before? Ani ni Chester at dahan-dahang lumapit sa kanya. Ang alin, sir? Pilit pa ring maang-maangan ni Monica. Napapikit siya nang itaas si Chester ang kamay. Akala niya ay pagbubuhatan siya nito at handa na sanang tanggapin ang sakit. Ngunit nang imulat niya ang mga mata, ay nagulat siya na marahang punasan lang pala ni Chester ang pawis niya sa noo. Keep lying to me, woman. Malamig na saan ni Chester tsaka ito lumayo na tila napaso sa kanya. Hindi ko po talaga alam ang sinasabi niyo, sir. Anya, pilit tinatatagan ang loob. Sinasabi na nga ba niya at nagpa-imbestiga na ito. Pero gayunpaman mananatili siya sa desisyon na hindi ipaalam kay Chester na siya ang naka one night stand nito. Sige lang. Your punishment is on the way. My secretary will talk to you for it. Wika ni Chester bago ito lumabas ng elevator na hindi na siya muling nililingon. Punishment. Paki ko sa'yo. Bulong-bulong ni Monica habang naglalakad patungo sa sariling lamesa. Ngunit bago pa man siya makaupo roon, ay dumating ang sekretarya ni Chester upang kausapin siya. Nagtungo sila sa labas kung saan may maliit na cafe dahil may importanteng sasabihin daw ito sa kanya at halos gusto na lang niyang iluwa ang blueberry cheesecake na magsimulang magpaliwanag si Hans. Mr. Chester wants you to be his personal assistant, Miss Monchavez. But I'm already the marketing manager, sir. Yes, that's why pinapapili ka niya kung mananatili ka sa pagiging marketing manager or maging personal assistant. Syempre, marketing manager pa rin po. I'm not yet finished, Miss Monchavez. Ang ibig ko sabihin ay maging marketing manager without salary or maging personal assistant niya with triple pay. Sa inis ay gusto na lang niya mapapadyak sa sahig. Kumuyom ang mga kamao ni Monica at padabog na binaba ang ginamit na tinidor. Ang kapal naman ng mukha niyang boss mo na pagtrabahuhin ako ng walang bayad. Kaya nga you have an option, Miss Monchavez. Option? Lintik na option na yan. Kainin niyang nakamo. Ko! Mariing sambit ni Monica tsaka iniwan doon si Hans. Nawala na ang pagiging professional niya dahil sa inis at galit. Dagdag pa na bahagya siyang biglang nahilo dahil marahil sa init ng labas. Abala siya sa pagtitipas sa harap ng computer na makatanggap ng tawag mula sa kanya cellphone. Hello? I want a coffee and a croissant right now. Bring it here in 5 minutes. I'm not your personal assistant. Okay then, you're fired. Shit! Mura niya na lang tsaka mabilis na ibinaba ang tawag upang maipaghanda ang boss ng kape at croissant. Binilisan niya ang kilos at nang makarating sa opisina ni Chester ay binaba niya iyon sa mini living room na opisina nito. Abala pa sa pag-uusap ni Chester at ang sekretarya nito, ngunit nang umalis si Hans ay siyang pagbaling naman ng tingin sa kanya ni Chester. Good thing you came. Muntik ko nang tawagan ng papalit sa'yo para papasukin bukas. Tumayo si Chester at umupo sa sofa kaharap ng mini table kung saan nakapatong ang kape at croissant. Tinapik nito ang espasyo sa paligid na tila pinapaupo siya. Ngunit hindi niya iyon pinansin at sa halip ay humalukip-kip sa harapan nito. Bakit mo pa po ako binigyan ng option kung ikaw din naman ang masusunod, sir? Sarcastic kong tanong niya. Sinabi ko na sa'yo. It's your punishment and I dislike liars. Kibit-balikat na wika ni Chester. Napaiwas ang tingin tuloy si Monica. I don't really know what you're talking about, sir.
Gusto mo bang ipaalala ko sa iyo kung anong ginawa natin ng gabing yun, Miss Monchavez? Napalunok siya lalo na nung lumapit si Chester upang ayusin ang takas niyang buhok upang ilagay yon sa likod ng kanyang tenga. May utos pa po ba kayo, sir? Imbes ay mariing tanong niya tsaka bahagyang umatras palayo kay Chester. Later. Ani nito kaya naman mabilis na siyang lumisan upang makaalis sa lugar ni iyon. Kinahapunan, halos ilang oras pa lang matapos siyang makauwi galing trabaho na makatanggap na naman ng tawag mula kay Chester. I want steak for tomorrow's breakfast and I want you to cook it. Also book a restaurant too for my lunch. Saad lang nito bago ibaba ang tawag. Habang naghihiwa ay gigil na gigil si Monica. Tinatambakan talaga siya ng trabaho ng lalaking yun. Gusto niyang gumanti ngunit pinipigilan niya ang sarili dahil baka bigla siya nitong tanggalin sa trabaho. Nagpiprito siya ng bawang nang biglang makaramdam ng pagbaliktad ng sikmura na tila ba biglang hindi niya nais ang aroma ng niluluto. Agad siya napatakbo sa lababo upang dumuwal. Siguro pagod lang ito sa trabaho at stress na rin. Anya tsaka bahagyang mabigat ang pakiramdam na natulog. Kinaumagahan, bitbit ang ilang lunch bag ay dumiretso siya sa opisina ni Chester upang hatiran ito ng request itong umagahan. Sakto naman bumukas ang pinto ng isang kwarto sa loob ng opisina at iniluwa nito si Chester na halatang bagong ligo pa lamang. Good morning, Monica. Ani nito at tumabi sa kanya sa inuupuang sofa. Naramdaman niya ang pag-amoy nito malapit sa kanyang leeg, kaya naman bahagya tuloy nagsitayuan ang mga balahibo niya sa leeg. It smells delicious. Hindi niya maintindihan ngunit ang simpleng sinambit na yun ni Chester ay nakapagpaiba ng pakiramdam niya. Of course, ako yata ang nagluto. Bulong niya. Masarap din yung nagluto. Ano? Sira ulo ka? Hindi niya na napigilang isigaw sa mukha ni Chester, ngunit hindi naman ito pinansin ng lalaki. Let's eat. Maupo ka sa tabi ko. Utos ito. Ayoko. Mariing tanggi ni Monica. Nitong nakaraang mga gabi ay umiinit ang ulo niya kapag naiisip niya ang lalaking ito. Ngunit hindi rin niya maitindihan ng sarili dahil kapag malapit si Chester at naaamoy niya ang pabango nito ay kumakalma siya. Marahang hinila siya ni Chester paupo sa tabi nito at halos mag-init ang pisngi niya nang ipaghain siya at akmang susubuan pa nito. Ngunit bago pa man makarating sa kanyang bibig ang pagkain ay nakaramdam na naman siya ng paghilab ng tiyan, dahilan upang mabilis siyang nagtungo sa kwarto ng opisina. Shit! Ano bang nangyayari sa akin? Naguguluhan niyang tanong sa sarili. Sa isip ay sa oras na mag-day off siya ay magpapatingin siya agad sa doktor. Bahagya pa siyang nagulat na marinig ang katok ni Chester mula sa pintuan ng banyo, kaya naman mabilis siyang inayos ang sarili upang labasin na ito. May pag-aalala sa mukha ni Chester na salubungin niya ito sa labas ng banyo. Hinawakan pa nito ang isa niyang kamay upang paupuin siya sa dulo ng kama. You look pale. You're not okay. Ani ni Chester. I'm okay, sir. Uminom kasi ako kagabi kaya ako nasusuka. What? Mariing puto ni Chester sa paliwanag niya. You went to that bar again? And then ano ginawa mo? Ramdam niya ang disgusto sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Chester, lalo na at salubong ang mga kilay nito ngayon habang mariing nakatingin sa kanya. Bakit ka ba curious sa ginawa ko, sir? I think that's none of your business since I want an answer, Monica. Ani ni Chester na unti-unting lumalapit sa kanya. Wala siyang aatrasan at mapapahiga lang siya sa kama kung sakaling lalapit pa ulit si Chester. Kaya naman sa taranta ay umayo siya ng upo at marahang tinulak ang dibdib ni Chester palayo sa kanya. Ngunit imbis sa lumayo ito ay hinawakan pa ni Chester ang dalawang kamay niya sa dibdib nito. Joke lang yon, okay? Hindi po ako nagbar. Hindi ako nag-inom kagabi. Kaninang umaga lang. Biro niya sana, ngunit pas lalong kumurba ang kilay ni Chester dahil sa sinambit niya.
You keep on lying to me, Monica. Hindi nga po, sir. Paano ko ba mapapatunayan na hindi nga ako nag-inom? Teka, bakit pa ako nagpapaliwanag sa'yo? I'll check kung hindi ka talaga uminom. Ani ni Chester at bago pa man niya natanong kung paano ay nanlaki na lang ang mata ni Monica na lumapat ang labi ni Chester sa kanya. Ang halik nito na sa una ay malumanay na kalaunan ay lumalim na, tila ba mahinahanap sa kanyang bibig. Ang isang kamay ni Chester ay nakaalalay sa kanyang likod at ang isa naman ay nakahawak sa kanyang batok upang maayos na magtugon ang labi nila. Hindi alam ni Monica kung bakit hinahayaan niya si Chester sa ginagawa, ngunit isa ang sigurado niya. Nagugustuhan niya ang halik nito na tila may binubuhay sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Ang kaninang walang tugon niyang labi ay natuto ng mga bigay ng sukli sa mga halik ni Chester. Nararamdaman niya ang pagkagulat nito dahil sa ginawa niyang pagtugon, ngunit naging dahilan yon upang mas laliman pa ni Chester ang paghalik sa kanya. Ang kamay niyang nasa dibdib ni Chester ay lumamukos na sa suot nitong polo. Gusto niyang mahiya ngunit hindi niya maunawaan ang sariling katawan na tila nawiwili kay Chester. Lalo pa siya nag-init nang bumaba ang halik nito sa kanyang leeg. Tila bumabalik tuloy kay Monica ang gabing pinagsaluhan nila noon. Mr. Chester, are you there? Dahil sa tanong na iyon ay agad niyang naitulak si Chester na tila mapupungay pa ang mata dahil sa halik na pinagsaluhan nila. Akbang lalapit ulit sa kanya si Chester nang imuwestra niya ang pintuan kung saan naroon naghihintay si Hans. Hans, please get out for a while. Malamig na saad ni Chester na hindi binubuksan ang pinto. Sir, you have a meeting in less than a minute. I know. Just please leave my office. Lalabas na ako. Muling sagot ni Chester. Narinig nila ang yabag palabas si Hans. Mabilis na inayos si Monica ang sarili. Ngayon lang siya tinabla ng hiya na makita niyang may bahid ng pulang lipstick niya ang labi ni Chester. Bahagyang nagulo ang buhok nito at may kaunting lukot ang polo. Monica? Sir, I'm sorry. Dapat hindi yun nangyari. Why? May boyfriend ka? Wala, pero... Then what's wrong? Tila nakikiliti siya sa tila malambing na boses na ginamit ni Chester sa kanya na lumapit ito upang hapitin siya sa bewang. Sir, wait. Ani ni Monica at inalis ang mga braso ni Chester na pumulupot sa kanyang bewang. I am your employee and this is wrong. Then, be my girlfriend. Ano? I'll court you, Monica. You don't have to call me sir anymore. You can call me love. Nagpantig ata ang tenga ni Monica sa narinig. Nag-kiss lang tayo? Tapos gagawin mo na akong girlfriend? That's not how it works, sir. We didn't just kiss. We did more than that, Monica. Napilit mong tinatanggi. Malamig na saad ni Chester dahilan upang mag-iwas siya ng tingin. Pagkatapos na nangyari yung sa kwarto ng opisina ni Chester ay hindi na mapakali si Monica. Huling-huli na siya ngunit pilit pa rin niyang hindi kinukumpirma ang hinala ni Chester. Nasa restroom siya ngayon habang nakatingin sa sariling reflection sa salamin. Naglagay siya muli ng lipstick sa labi nang maalala kung gaanong nilamutak ng labi ni Chester ang labi niya kani-kanina lamang. Namalayan niya na lang ang sariling napangiti sa salamin lalo na maalala ang mukha ni Chester na may bahid pa ng lipstick niya. Natigilan lamang siya na may pumasok sa dalawang babae sa loob ng restroom upang mag-retouch din. Ang ganda nga, diba? Bagay na bagay sila ni Sir. True, sana nga sila magkatuluyan sa future. Hindi niya maintindihan ang konteksto na pinag-uusapan ng dalawang babae, kaya naman lumabas na siya ng restroom upang bumalik sa trabaho nang humahangos na makasalubong niya si Sheena. Monica, yung ex mo, lasing at hinahanap ka. Nasa labas, palitan ni Sheena. Nagmamadaling nagtungo si Monica sa labas ng building nila at halos mapatakip na lang siya sa muka na makita roon ang ex niyang si Carlo. Halatang lasing ito habang pinipigilang makapasok ng dalawang gwardya. Ma'am, kilala niyo po ba ito? Tanong na isang gwardya.
Dismayadong tumango si Monica, kaya naman iniwan na sila ng dalawang gwardya. Na makaalis ang mga ito ay agad na lumapit sa kanya si Carlo. Monica! Monica! I'm sorry sa lahat ng ginawa ko sa iyo. Please bumalik ka na sa akin, Monica. Nagsusumamong ani ni Carlo, pilit siyang inaabot, ngunit pilit din naman siyang umaatras. Ano bang ginagawa mo rito, Carlo? Nakipaghiwalay na ako kay Cheska. Kaya ka narito sa akin ngayon? Hindi makapaniwalang saan niya, ngunit umiling si Carlo. Monica, patawarin mo na ako, oh. Please, magbalikan na tayo. Isang malakas na sampal ang ginawad niya kay Carlo dahilan ng pagtabingi ng mukha nito. Nanggigigil siya sa lalaking kaharap ngayon, dagdag pa na biglang kumirot ang kanya sentido, ngunit pilit niyang tinatagan ang boses. Ang kapal na mukha mo sabihin yan sa akin, Carlo. Wala kang karapatang mag-demand. Wala ka nang babalikan dahil hindi na kita mahal. At wala ka ng lugar pa sa buhay ko. Tigilan mo na ako. Anya at takman tatalikod na maramdaman niya ang hawak ni Carlo sa isa niyang braso. Monica naman. Nangangalamuta man ay pilit niyang binawi ang braso ni Carlo. Wag mo ko Monica! Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Anya bago tila ng lambot ang mga binti. Monica! Huling rinig ni Monica bago siya tuluyang nawala ng malay. Nagising siya sa isang hospital bed na may nakakabit na swero sa kamay. Akmang lalabas siya nang pumasok ang doktor kasama si Carlo. Pinigilan niya ang sariling magalit dahil masama pang pakiramdam niya. Dok, ano pong sakit ko? Tanong niya, ngunit imbis na sagutin siya ng doktor, ay tumingin ito kay Carlo tsaka ngumiti pabalik sa kanya. Wala kang sakit, Miss Monchavez. You're just stressed. Ay, salamat naman. Akala ko kung ano na. Nakangiting wika niya. And you're also pregnant, Miss Monchavez. So I suggest na wag mo na masyadong magpaka-stress. It's not good for the baby. Anyway, maiwan ko na muna kayo. Gulat at nakaawang pa rin ang labi ni Monica kahit umalis na ang doktor, lalo na nang lapitan siya ni Carlo. Monica, hindi ikaw ang ama. Kaya tigilan mo ko, Carlo. Alam ko. Malungkot na wika ni Carlo. Oh, alam mo naman pala eh. Iwan mo na ako rito. Monica, pwede ako maging ama ng... Gago ka ba? Paano pala kung may boyfriend ako? Eh di dalawa na kayong ama. Iwan mo na ako, Carlo. Bumalik ka na kay Cheska o kung sino mang girlfriend mo. Kaya kong sarili ko. Seryosong saad ni Monica, ngunit nang makauwi naman sa sariling apartment ay gusto niyang maiyak habang nakatingin sa papel kung saan naroon ang resulta ng test at ang mga reseta ng mga iinumin na niyang gamot simula ngayon. Paano ba to? Hindi kita kayang buhayin mag-isa, anak. Malungkot na wika ni Monica habang nakasalampak sa sahig. Naalala niya ang sariling ina sa kanyang kalagayan ngayon. Isa lang din kasi siyang bunga ng isang gabi sa bar. Ni hindi nga niya nakilala ang sariling ama dahil foreigner daw ito. Gaga kasi. Bakit pa kasi ako nakipag one night stand? Tapos ngayon hindi ko naman pala kaya mag-stand mag-isa para sa'yo, baby. Anya, tsaka mariing pinunasan ang matang may tumulong luha. Hindi niya akalaing mapupunta siya sa ganitong sitwasyon. Ngayon tuloy ay nagkaroon pa siya ng dahilan upang aminin kay Chester ang totoo. Ngunit, ang kinakatakot niya ay ang magiging reaksyon nito kung sakaling malaman ni Chester na buntis siya. Lalo pa sa uri ng buhay na mayroon ito. Sir, may aaminin po ako. Ako talaga yung naka one night stand mo. Almost 1 month ago na. At buntis ako. Ikaw ang ama. Sorry, ngayon ko lang sinabi. Ngayon ko lang din kasi nalaman. Ani ni Monica habang pinapractice ang sasabihin sa harap ng salamin. Mali. Paano ko ba sasabihin? Good morning, sir.
Pwede pa tayo mag-usap? Gusto ko lang sabihin na magkakaanak ka na nga pala sa akin. Anya, ngunit sa huli ay napahilamos na lang sa sarili. Dahil pakiramdam niya ay mali ang mga salitang ginamit. Paulit-ulit na pinapractice ni Monica ang sasabihin sa kanyang isip habang patungo sa trabaho. Balak niya sabihin ito kay Chester sa oras na utusan siya nito upang magdala ng pagkain sa taas. Ngunit wala siya natatanggap na text o tawag para sa utos ito. Problema nun, bulong niya nang wala sa sarili. Kung hindi siya uutusan ngayon ni Chester upang pumunta sa opisina nito, ay kusa na lang siyang aakyat upang ipaalam na kay Chester ang totoo. Sumakay siya sa elevator at mariing bit-bit ang envelope kung saan nakalagay ang medical certificate niya at ang reseta ng doktor. Kailangan niya itong sabihin ngayon, kung hindi ay hindi na siya ulit magkakaroon ng lakas ng loob kung sakali. Na makalabas siya ng elevator ay sandali pa siyang huminto sa harap ng pinto ng opisina ni Chester. Mariin siyang napapikit tsaka hinawakan ang seradura ng pinto. Akmang pipihitin na niya ito nang marinig ang dalawang boses mula sa loob. When are you going back to stay, Chester? I miss you. Malambing na wika ng babae. I'm still busy here, Francine. Don't you miss me? Our sons miss you na. Pinigilan niya mapasinghap. Kung ganoon ay ito siguro ang tinutukoy ng mga babae sa banyo kahapon lang. Ang girlfriend ni Chester at mukhang hindi lang pala girlfriend dahil ayon sa narinig niya ay may anak na rin ito kay Chester. Sandaling nanikip tuloy ang dibdib ni Monica. Bakit pa nga ba siya umasa na totoong pinapakita sa kanya ni Chester? Bakit nga ba nakalimutan niyang katulad lang din ito ng ibang lalaki na kapag wala ang nobya ay maghahanap ng ibang babaeng pampainit ng katawan? Nasasaktan siya sa kaisipang nakipagsiping siya sa nobyo ng iba at ngayon ay nagbunga pa nga. Mahina siyang napahigpi. Kusang lumuwag ang hawak niya sa seradura ng pintuan. Lumuwag din ang pagkakahawak niya sa envelope dahilan ng paglaglag nito sa sahig. Akmang aalis na siya nang halos manigas ang buong katawan niya dahil sa boses ng isang lalaki mula sa kanyang likuran. Miss Monchavez, what are you doing here? Tanong ni Hans. Hindi siya agad nakasagot at sa halip ay umiling na lang tsaka nakayukong naglakad na paalis sa harap ng opisina ni Chester. Agad siyang dumiretso sa banyo upang makita ang namumugtong mga mata. Napahawak siya sa sariling tiyan na wala pa namang umbok. Anak, may anak na pala yung tatay mo. Sorry ha. Hayaan mo, kaya na naman natin to dahil dalawa lang tayo. Anya, hindi nais makasira ng pamilya ni Monica kaya naman nakapagdesisyon na siya. Hindi niya na ito ipapaalam pa kay Chester at ngayong buwan din ay magre-resign na siya para maghanap na lang ng bagong trabaho. Lumipas ang 2 araw na hindi siya pumasok sa trabaho dahil gusto niyang pahupain muna ang emosyon. Sinunod niya ang payo ng doktor na magpahinga at uminom ng mga nireseta nito kaya naman bahagyang magaan na ang pakiramdam niya. Ngunit mukhang balak siyang paguri ngayon ni Chester dahil kakatanggap lang niya ng message mula rito at balak siya nitong pagdalhin na sandamakmak na papeles patungo sa pinakamataas sa floor ng building kung saan ang opisina nito. Ang dami naman ito, Monica. Matatapos kaya ito ni Sir ngayon? Tanong ni Narold na katulong niya sa pagbibit-bit ng ilang papeles. Ewan ko ba sa abnormal mong boss? Ano yun? Wala. Anya na lamang. Na makapasok sila sa opisina ni Chester ay tila na numbalik sa kanya ang unang pakikitungo nito dahil sa ginamit itong malamig na titig sa kanya. You. Turo ni Chester kay Narold. You can leave. Hindi pa bumabaling ang tingin ni Chester sa kanya na magsalita na siya. We will leave now, sir. No. Malamig na saad ni Chester. You can leave, Mr. Castro. While you, Miss Monchavez, you will stay. Pa? Leave now, Mr. Castro.
Pagtukoy ni Chester kay Narold, nag-aalangan pa itong iwan siya. Ngunit sa huli ay tinanguan na lamang niya si Narold upang umalis sa ito. Nang silang dalawa na lang ni Chester ang naiwan at saka ito muling nagsalita, ngunit nagtataka siya kung bakit tila masungit at malamig ang pakikitungo nito ngayon sa kanya. Work with these files. Ani ni Chester na ikinalaki ng mata niya, lalo na at sobrang kapal na mga yon. Seryoso po ba kayo, sir? Napalunok na tanong niya. Yeah, I need it today. At dito mo rin ang tatrabahuhin sa opisina ko. Wika ni Chester. Wala sa sariling napakuyom ang dalawang kamao ni Monica dahil sa narinig. Sa baba ko na lang po tatapusin. No, I need to see how you do it. Wala po akong table at laptop dito. Diin niya, ngunit ilang saglit lang ay may dalawang lalaking pumasok sa opisina ni Chester upang maglagay ng panibagong lamesa, upuan at laptop sa mini living room nito sa opisina. Problem solved. Now, do your work. Masungit na ani nito tsaka tinuro ang pwesto niya. Nais niyang magpapadyak sa inis, ngunit pinigilan niya ang sarili. Hindi niya alam kung anong nagawang kasalanan kay Chester, ngunit ayaw niyang magtanong. Lumipas ang halos ilang oras at nangangawit na siya sa kakatipa ng mga pinagpapagawa ni Chester. Hindi rin niya alam ngunit pakiramdam niya ay gusto na lang niyang mahiga at matulog sa malambot na kama kaysa magtrabaho. Siguro ay dahil na rin sa pagbubuntis, wala tuloy siya sa sariling napahawak sa tiyan. Ilang beses siyang naghikab at papikit-pikit na ang mga mata nang hindi niya namalayan nakaduktok na pala siya sa harap ng laptop. Akmang tidilat na siya para muling bumalik sa trabaho nang maramdaman niya ang mga yabag ni Chester palapit sa kanya. I'm sorry. Rinig niyang bulong ni Chester bago siya nito buhatin. Mariin tuloy siyang napapikit. Hindi malaman kung patuloy na magpapanggap na tulog o didilat na para kausapin si Chester. Ilang saglit pa ay naramdaman niyang inihiga siya ni Chester sa malambot na kama. Naramdaman pa niya na kinimutan siya ni Chester. Tila tuloy parang may humaplos sa kanyang puso dahil sa ginawa nito. Narinig niya ang pagbukas at pagsara ng pinto kaya naman iminulat na niya ang mga mata. Ngunit laking gulat niya na nakatayo ngayon sa harap niya si Chester at tila hinihintay talaga siyang magmulat ng mata. Bakit andito ka pa? Akala ko lumabas ka na. Bumuntong hininga si Chester, tsaka humakbang palapit sa kanya. Let's talk. Talk? Sa labas tayo mag-usap. Tsaka, huwag kang lumapit sa akin. Duro niya kay Chester. Inalis niya ang kumot sa katawan tsaka tumayo upang lumabas na sana ng kwarto, ngunit humarang naman sa kanyang daan si Chester. Why are you so grumpy? Come on. Hindi tayo makakapag-usap ng maayos sa labas. Mas lalong hindi tayo makakapag-usap dito sa loob. Why? May kama! Mabilis sa tinakpan niya ang bibig gamit ang palad dahil sa sinambit niyang yun. Gumuhit ang maliit na ngiti sa labi ni Chester, kaya naman nag-init ang pisngi niya. Hindi rin kasi niya alam kung bakit niya yung biglang nasabi. What's wrong? We won't do anything. Sabi huwag kang lumapit sa akin eh. Ani ni Monica na humakbang ulit si Chester palapit sa kanya. Umatras si Chester ng isang hakbang palayo sa kanya, ngunit pakas na sa mata nito ang pagtitimpi. Why are you like this? And is it true na nagkabalikan na kayo ng ex mo? Napaawang ang labi niya dahil sa tanong na yun ni Chester. Bakit kailangan ko magpaliwanag sa iyo, sir? Anya na may diin ang huling salita. Monica. At saka ano bang pakialam mo kung ganito ako, sir? Kung tutusin ako nga dapat ang magtanong kung bakit ka ganyan sa akin. May girlfriend ka na tapos ganito ka pa umakto sa akin. Hindi ko na kailangan pang magtanong dahil sigurado ako na pinaglalaruan mo lang ako. Monica, what girlfriend are you talking about? Naguguluhan tanong ni Chester. Mas lalo tuloy nag-init ang ulo ni Monica. Alam niya na ngayon naman ay paniguradong itatanggi at magmaang-maangan si Chester dahil nahuli niya na ito. Sana hindi na lang ikaw ang naka-one night stand ko sa bar. Nadidiri ako sa sarili ko na pumatol ako sa lalaki mayroon ng iba.
Puno ng hinanakit na wika ni Monica. Akmang magsasalita si Chester nang unahan niya na ito. Huwag ka mag-alala, sir. Mag-resign na rin naman ako. Nalaki ang mata ni Chester at sandaling dumaan ang takot at pag-aalala sa mga mata nito. What? No, Monica. No. Please. No, Monica. I don't have a girlfriend. Francine is just... Hindi mo kailangang magsinungaling, sir. Putol ni Monica. Totoo ang narinig mo. Nagkabalikan na kami ni Carlo kaya hindi mo na po kailangang pagtakpan pang relasyon mo sa totoo mong girlfriend. Anya kahit hindi totoo. At oo, inaamin ko na ako naka one night stand mo sa bar at pinagsisihan ko may nangyari sa atin. Hindi alam ni Monica ngunit para siya pa ang nasaktan sa sinabi. Napansin niyang kumuyom ang mga kamao ni Chester. Ito ang unang beses na nakita niyang nag-ikting ang mga panga nito. Really? Mapaklang ani ni Chester. Tumango si Monica. Nag-iwas siya ng tingin dahil hindi niya matagalan ang madilid na titig ni Chester. I will let you resign. Wika ni Chester. Tila nabunuta si Monica ng tinig sa dibdib na marinig yon. Ngunit ang akmang magpapasalamat na siya ay may idinugtong si Chester. But in one condition. Condition? Anong condition naman yan? You will be with me for a week. Sasama ka sa akin sa business trip ko abroad. Napaawang ang labi ni Monica dahil sa narinig. Ngayon na nga niya itong makita, ngunit hinihiling pa nito na makasama siya ng buong linggo. At kung hindi ako sumama, hamon niya. I will not approve your resignation. I will make sure you'll work here all day nang walang pahinga. Malamig na saad ni Chester. You just 1 week with me kapalit ng kalayaan mo? O mananatili dito nang kasama ako? Sinamaan niya ng tingin si Chester. Ngunit hindi ito pinansin ng lalaki. Bakit pa ang hilig mo kung pinapapili? Ang hilig mo kung tinatakot? Because that's the only way I can make you stay. Natigil na si Monica, hindi lang dahil sa sagot ni Chester, kundi maging sa tono ng boses ito na tila kay lungkot. Kailan ang business trip na yan? Masungit niyang tanong. Bukas. Napasinghap siya. Bukas? Plinano mo ba to? No. Susunduin kita at ihahatid din pagkatapos. You don't have to bring money. Ako nang bahala sa lahat. Napabuntong hininga si Monica. 1 linggo. Siguro naman ay kaya niya yung pagtiisan. Pagkatapos naman nito ay magiging malaya na siya. Fine, 1 week. Pagkatapos doon dapat malaya na ako. Huwag mo akong guguluhin. At niya at malalaking hakbang na umalis sa opisina ni Chester. Pagka-uwi sa apartment ay agad na inasikaso ni Monica ang mga gamit. 1 maleta lang ang dinala niya at naroon na ang lahat, maging ang mga vitamins niya at reseta ng doktor. Anak, kapit ka lang dyan ha. Pagkatapos ito magpapakalayo-layo na tayo sa tatay mo. Ani ni Monica. Madaling araw na sunduin siya ni Chester. Kinuha nito ang maleta niya at pinagbuksan siya ng pintuan. Hindi niya na naitago pa ang gulat na makitang may take-out doon ng pagkain sa loob. Maging ang baso ng take-out na kape ay may nakalagay na pangalan niya. Lumapit sa kanya si Chester at halos mapapikit siya na magtapat ang kanilang muka. Seatbelt. Wika nito kaya naman napaayos na lang siya na upo. I brought you food and coffee. You can eat habang papunta tayo sa airport. Thanks, pero hindi ako gutom. Anya? Kapag nagutom ka na lang. Mahinang saad na lang ni Chester. Bigla tuloy siyang na-guilty dahil sa pagsusungit dito. Monica. Anya nang hindi nililingon si Chester. Nakasiksik siya sa bintana ng sasakyan kahit na mayroon namang nakapagitan sa kanilang dalawa. Once we get there, I don't want you to call me sir anymore. Just call me by my name. Bakit? Takang tanong niya. Hindi ba business meeting yun?
Baka naman isipin nila masyado akong close sa boss ko at hindi kita ginagalang. Don't think about them. Just follow what I said. Okay. Chester. Anya at nang lingunin siya ni Chester ay may maliit na ngiti na gumuhit sa labi nito. Thank you, Monica. Ani nito at lumingon pa sa kanya upang matamis siyang ngitian sa labi na naging dahilan upang tumalbog ang puso niya sa hindi malamang dahilan. Naging mabilis ang biyahe at hindi na nga niya yun namalayan ni Monica dahil nakatulog siya sa buong oras sa iyon, maging ang paglapag ng eroplano at ang paglipat nila sa hotel ay hindi niya napansin, maliban na lang sa sinabi ni Chester habang naglalakad sila. We will be staying in one room. Saan ni Chester habang nakasunod siya dito? Ano? Bakit? Napahinto tuloy siya sa paglalakad dahil sa sinabi niyo ni Chester. Nagtitipid ako, Monica. Huwag kang magsinungaling sa akin. Alam nating dalawa kung gaano kakayaman. I'm saving for my future family. Anito na ikinatahimik niya. Kung sino man ang mapapangasawa ni Chester ay paniguradong swerte. Anya sa isip, dahil hindi lang mayaman si Chester, marunong din sa gawaing bahay at maalaga pa. Ang swerte ng nobya nito. Ngunit sa isang banda, naalala niya, tinatanggi nga pala ni Chester ang nobya nito. What do you want for dinner? Kalalabas lang niya sa kwarto nang naabutan si Chester na walang damit at tanging apron lang ang suot at boxer. Abala ito sa paghihiwa sa kusina, ngunit nang marinig ang yabag niya ay agad siyang nitong pinaghila na upuan sa island counter ng kusina. Bakit nagluluto ka? I want to cook for you. Come on, any request? Sandali siya nag-isip at napahawak sa tiyan, ngunit agad ding binawi ang kamay doon na mapunta roon ang mga mata ni Chester. Afritada. Gusto ko ng afritada. Anya at biglang natakam sa itsura ng ulam. Okay. Wait for a while, beautiful. Wika ni Chester na kinapula ng parehong pisngi ni Monica. Hoy, tumigil ka nga sa anong beautiful? Huwag mo ko landiin, Chester. Hindi naman ah. Tanggi nito. This is not how I flirt. Oo nga pala, hindi ka nagfa-flirt, nang fa-fuck lang. Anya nang wala sa sarili, ngunit ganoon na lang ang gulat niya nang marinig na tumawa si Chester habang nagluluto. You're so funny, love. Anito na hindi nakataka sa pandinig niya. Love? Yes, love. Sabay sulpot ni Chester upang ilagay ang takas niyang buhok sa likod ng kanyang tenga. Muling nagkulay kamatis ang pisngi ni Monica dahil sa panunukso sa kanya ni Chester. Chester, ano ba? Tigilan mo yan. Bakit? Naaakit ka? Too bad. You have a boyfriend. Panunuyan ni Chester sa kanya. Nangunot pa ang noon ni Monica kung sinong tinutukoy ni Chester. Ngunit nang maalala ang sinabi niyang nakipagbalikan siya sa kanyang ex, ay nagbalik sa isip niyang marahil yon ang tinutukoy nito. Tomorrow, we'll attend a business party and you'll be my date. Pambasag ni Chester sa katahimikan habang kumakain sila. Ha? Wala akong dalang dress. Puro formal lang ang... It's okay. Just like what I said. Ako nang bahala sa lahat. You just have to sit still and look pretty. Ani ni Chester. Inilingan na lamang niya ito, ngunit mukhang hindi talaga titigil si Chester hanggat hindi siya tuluyang kumakagat sa pangaakit nito. Dahil lumabas lang naman si Chester mula sa banyo na tanging tapis lang sa kanyang pang-ibabang katawan ang mayroon. Maluwag ang inuokupahan nilang kwarto. May banyo sa loob at labas. Mayroon ding mini kitchen, ngunit ang kama sa loob ay isang queen-size bed lang at isang malaking sofa sa paanan na pwede ring tulugan. Ano ba, Chester? Bakit ka lumalabas na nakatwalya lang? Para akitin ako. Pwes, for your information, hindi ako maaakit sa'yo. Nahinto si Monica sa pagsasalita at wala sa sariling napalunok na magtungo sa pwesto niya si Chester. Halos mahigit niya ang sariling hininga na muntik na siyang madulas kung hindi lamang siya nasalo ni Chester at mabilis na nahawakan sa kanyang likod. I just forgot my shirt, Monica.
Wala pa akong intensyong akitin ka. Are you okay? Malumanay na tanong ni Chester habang salitang tinititignan ang mga mata niya. At katulad ng dati, kumakabog na naman ang dibdib niya sa kaba dahil sa mga salita at titig ni Chester na nakakapagpatunaw sa kanya. Wala pa? Anong wala pa? Yeah, mamaya pa. Ani ni Chester. Sa distansya nila ngayon ay hindi niya maiwasang hindi amuyin ang natural na mabango at panlalaking amoy ni Chester. Gusto niya tuloy bigla isiksik ang sarili sa leeg ni Chester na hindi na namalayan pa ni Monica na ginagawa niya. Monica. Seryosong saan ni Chester habang may diing nakahawak sa kanyang braso. I like your smell. Please, hayaan mo muna ako dito. Bulong ni Monica habang nakasubsob ang mukha sa leeg ni Chester. Sa isipan ay marahil na si Chester ang isa sa pinaglilihaan niya. Bumuntong hininga si Chester bago pa ulit-ulit na hinimas ang kanyang buhok sa likod na mas lalong nakapagpaantok pa sa kanya. Monica, you're so dead. Paano mo ko masasalo kung may mahal ka pang iba? Hindi alam ni Monica kung parte na yon ng kanyang panaginip, ngunit batid niya na boses yun ni Chester bago niya tuluyang ipikit ang mga mata. Kinabukasan, suot ang silver long night dress ay nagtungo sila sa mismong event. Pinagbuksan siya ni Chester ng pintuan ng kotse at inilahad nito ang kamay sa kanya. Trabaho lang to ha? Mahinang anya ngunit ngumiti lang si Chester. Pagkapasok sa engrandeng lugar ay hindi niya mapigilang mamangha sa tila malakastilyong venue. Pakiramdam tuloy niya ay para siyang isang prinsesa habang marahan siyang sinasayaw ni Chester. Beautiful. Bulong ni Chester sa kanyang tenga. Chester. Anya, nais niyang mainis ngunit mas lamang ang nakakakiliting pakiramdam. You look like a princess, but if you'll marry me, you'll be a queen. Umismit si Monica. Wala tayo sa fairy tale, Chester. Yeah, because in real life, you hate me. Bulong ni Chester, dahilan ng paghinto niya sa pagsasayaw, tila natamaan siya sa binitawang salita nito. Umupo na tayo. Sa halip ay Anya. Ilang saglit pa, nagkain na ang serbidora ng mga pagkain. Abala pa si Chester sa pagkausap sa ibang mga businessman, kaya naman hindi na siya nakapagpaalam pa na magtungo sa banyo. Kalalabas lang niya ng restroom na makaramdam ng pagkahilo. Mabuti na nga lamang at mas mabilis sa umalalay sa kanyang mga braso. Monica? Gulat na napalingon si Monica na mabunga na si Carlo na tila puno rin ng gulat ang mukha na makita siya. Carlo, Anya at doon lang din napansin na nakasuot pang waiter si Carlo. Oo, nagtatrabaho ako dito. Ikaw, ang ganda-ganda mo, Monica. Sinong kasama mo? Ang boss ko. Sige na, maiwan na kita. Anya kahit na tinatawag pa siya ni Carlo. Ngunit siguro nga ay hindi na lamang muna siya umalis dahil pagkarating niya sa pwesto nila ni Chester kanina ay may kasama na itong iba at nang humarap ang babae ay doon na pagtanto ni Monica na hindi lang ito kung sino-sino lang dahil kaboses ito ang babaeng narinig niyang kasama ni Chester sa opisina nito nang balak niyang aminin ang tungkol sa pagbubuntis. Sinundan kita rito. And yet you're acting like you're allergic to me? What's happening to you, Chester? Maarting tanong ng babae. Nastisa ito at sa unang tingin ay sigurado agad siyang ito nga ang girlfriend na tinatanggi ni Chester. Stop it, Francine. Masungit na saan ni Chester habang inaalis ang kamay ng babae na patuloy na humihimas sa balikat nito. Sandaling nakaramdam ng kirot sa puso si Monica. Habang nakatingin siya sa dalawa ay hindi niya maiwasang sumang-ayon sa mga sinabi ng katrabaho sa opisina. Bagay na bagay nga ang dalawa. Nagtubig ang gilid ng mga mata ni Monica marahil na rin sa epekto ng pagbubuntis kaya siya ganito ka-emosyonal. Hindi niya na nais makita pa ang dalawa kaya naman nagmamadali siya nagtungo palabas sa lugar.
Ngunit sa gitna ng marahang pagtakbo ay narinig niya ang sigaw ni Chester. Gayon din ang boses si Carlo na tila hinahabol siya. Monica! Sandali! Delikado dyan! Huwag kang tumakbo! Pababa na si Monica sa mahabang hagdan palabas ang venue nang napahinto dahil sa biglang pagkirot ng kanyang tiyan at ganoon na lang ang panginginig niya na makitang may pulang likidong tumutulo sa kanyang hita pababa. Ang baby ko! Takot na saad niya bago tuluyang nawalan ng malay. Nagising si Monica sa isang ospital. Nilibot niya ang tingin sa paligid at napakunot ang noon niya na mabungaran ang kanyang gilid. Si Francine. Inirapan siya nito bago ito nagsalita. I'm Francine. Kilala kita. Ikaw ang girlfriend ni Chester. Hindi ba? Ha? Ditong tanong ni Francine ngunit kalaunan ay ngumiti rin na tila may naalala. Oh, yeah, tama ka. Ako nga ang girlfriend ni Chester at may mga anak na kami. Kamusta ang baby ko? Putol niya, sakto naman pumasok ang doktor, kasabay nila Chester at Carlo. May I know who's the father of the baby? Ako po, I am. Halos sabay na wika ni Chester at Carlo. Chester, bakit mainaako ang bata? You're not the father of her baby, right? Singit ni Francine, ngunit hindi ito pinansin ni Chester at sa halip ay lumapit sa kanya. Monica, you're not the father of my baby, Chester. Malamig na anya, dahilan ng pagdilim ng paningin ni Chester. I am. I'm sure that's my child inside you, Monica. Hindi nga sabi. Then who? Si Carlo. Siya ang ama ng baby ko. Hindi niya makatingin sagot kay Chester. Totoo ang sinabi ni Monica. Wika ni Carlo, tsaka agad na lumapit sa kanya upang himasin ang kanyang likod. Saglit kang binalingan si Chester ng tingin at kaya na lang din ang pagkirot ng puso niya nang makitang may gumuhit na sakit sa mga mata nito. I'm sorry, Chester. I mean, sir. Hindi ko na matutupad ang gusto mong 1 week na business trip na to. Mauuna na kaming umuwi sa Pilipinas. Wika niya tsaka tumayo. Monica. Akmang lalapit sa kanya si Chester nang hawiin niya ang kamay nito. Gayon din ang biglang pagharang ni Carlos sa kanya. Tigilan mo na ako, Chester. Hindi ka ba nahihiya sa girlfriend mo? She's not my... Tama na ang pagsisinungaling. Pwede ba? May anak na nga kayo. At ngayon magkakaanak na rin ako. Kaya please, tigilan mo na ako, Chester. Bawal siya ma-stress, pare. Tigilan mo na si Monica. Shut up! Mariing ani ni Chester kay Carlo, ngunit na muling dumapo ang tingin nito sa kanya ay lumamlam yun. You won't see me ever again if you leave, Monica. Malungkot na saad ni Chester, ngunit nagpatuloy pa rin siya sa dahan-dahang paglakad upang lumabas ang silid ni iyon. Monica, come on, love. Pinilit niya magbingi-bingihan. Wala silang relasyon pero pakiramdam niya ay tinapos na niya ang namumuong pag-ibig para rito. Lumipas sa mga linggo at buwan, hindi na siya tuluyang bumalik sa kumpanya ni Chester. Halata na rin ang umbok ng tiyan niya. Nasa Isla de Benitez siya ngayon, ang islang pagmamay-ari ng pamilya ng kanyang kaibigan na si Tanya. Dito muna siya hanggang sa mga anak. Napangiti siya na makitang may isang pamilyang bumaba mula sa bangka, isang kumplentong pamilya na mukhang hindi niya maibibigay sa anak. Mapait siyang napangiti. Wala na siyang balita kay Chester matapos niya itong iwan sa ibang bansa noon. Ngunit hangad niya ang kasiyahan ni Chester. Kahit na sa ibang babae pa. Monica! Nakangiting tawag ni Tanya sa kanya papalapit. Tanya, bakit? Ang blooming mo naman buntis? Natawa siya sa sinabi ng kaibigan.
Ano nga? May darating na bigating investor ang isla mamayang hapon. Paniguradong matabang matanda na naman yon. Aayain sana kita sa kainan kila Aljen mamaya. Ano, gusto mo ba? Sige, hihintay na lang kita rito sa kubo mamaya. Okay, samahan mo na kita rito. Ang laki na ng tiyan mo, be. May nisip ka na bang pangalan niya? Nakangiting wika ni Tanya sabay hima sa kanyang tiyan. Wala pa nga eh. Nga pala, may sasabihin ako. Ano? Si Carlo, yung ex mo. Pilit pa rin nangungulit sa akin kung nasaan ka raw. At in fairness sa kanya ha, hindi na raw nag-i-entertain ng babae. Wala naman akong pake. Aray ko! Ani ni Tanya tsaka kunwaring nasaktan sa dibdib. Napailing na lang tuloy siya. Bandang hapon nang lumabas si Monica ng kanya silid, suot ang isang mahabang bestida, ay kitang-kita ang hubog ng kanyang katawan, gayon din ang malaking umbok ng kanyang tiyan. Tahimik siya naghihintay sa kubo nang maagaw ang atensyon niya ng paparating na yate sa dalampasigan. May mga nagbaba ang tao roon na marahil ay ang tinutukoy ng mga bigating investor na sinasabi ni Tanya kanina. Monica, kanina ka pa dyan? Napabaling siya kay Tanya nang magpakita ito. Umiling siya. Halika na! Masayang ayan ni Tanya sa kanya tsaka isinukbit ang braso nito sa kanyang braso. Nagdala ko ng balanggot. Medyo mahamog na rin kasi. Anito tsaka isinuot sa kanya ang balanggot na dala. Mabagal ang mga hakbang nila kaya naman hindi niya maiwasang pagmasdan ang malaki at sosyaling yate. Nangunot ang noon niya nang may bumabang lalaki doon na tila pamilyar sa kanya ang figura ng katawan kahit nakatalikod ito. Malamig ang simoy ng hangin na humahampas sa kanyang balat. Isinasayaw nito ang kanyang mahabang bestida na biglang sandali silang huminto sa paglalakad. Monica, sandali lang ha. Nakalimutan ko pala yung cellphone ko. O kaya naman pwede ka na mauna roon. Nagbilin na ako. Ani nito tsaka nagmamadaling tumakbo. Naagaw tuloy nila ang atensyon ng ibang turista, gayon din ang mga bagong babang tao mula sa yate. Ibabaling na sana niya sa iba ang tingin nang halos mahigit niya ang sariling hininga na makatagpo ng mata niya ang tila nagyayelong mga mata ng lalaking ninais niya ng kalimutan. Chester. Bulong niya na tila ba may kapangyarihan ng hangin dahil mukhang nabasa nito ang binuka ng bibig niya dahilan upang irapan siya ni Chester. Ang attitude ng tatay mo, anak? Hagikik niya. Nang bumalik si Tanya ay hindi niya na muling nilingon ang gawin nila Chester. Ngunit batid niya na ang mga mata nito ay sumusunod sa bawat galaw niya. Monica, nakita mo ba yung mga bumaba sa yate? Shems, akala ko matandang mataba. Batang mga macho pala. Nakangising wika ni Tanya. At eto pa ha, mukhang magtatagal yata sila rito. Ha? Bakit? Agad na putol niya. Ewan ko, para mag-unwind na siguro. Basta, aakitin ko yung isa doon, be. Yung may gray na mata. Halos mabitawan ni Monica ang basong hawak dahil sa sinabi niya ni Tanya. Ang tinutukoy kasi nito ay si Chester. Wag na yun, masama ugali nun. Anya. La, paano mo nalaman? Grabe ka naman. Ang sabi kaya nila, don't judge the book by its cover, kaya easy ka lang. Tumatawang ani nito. Halos ilang oras din sila sa kainan na yon. Busog na siya at lasing na si Tanya, kaya naman nagpasya na siyang magpatulong sa ibang kalalakihan doon upang maihatid sila. Kilala naman ng mga ito si Tanya kaya panatag ang loob niya. Nagulat nga lang siya nang pati si Chester ay lumapit. Okay na. Nabuhat na si Tanya. Anya hindi makatingin kay Chester. Hindi rin kasi niya batid kung paano ito bigla na lang sumulpot sa lugar. Hindi naman si Tanya ang bubuhatin ko. Sin, hindi na niya natapos ang tanong nang bigla na lang siyang buhatin ni Chester. Huwag kang malikot. Malalaglag kay ni baby.
Bulong ni Chester sa kanyang tenga. Nag-init tuloy ang magkabilang pisngi niya at naisubsob na lang ang mukha sa leeg ni Chester dahil ramdam niya ang tingin ng mga tao sa kanila. Nang makapasok sila sa isang silid ay doon lamang niya hinarap si Chester. Ibinaba siya nito sa isang kama. Ito marahil ang villa nito. Bakit mo ko binuhat? Kaya ko naman maglakad. Hindi makatingin saan niya. Tisk, ang daming lalaking tumitingin sa'yo. Dahil ang laki ng tiyan ko. Dahil ang ganda mo. Kaya kita binuhat para ipaalam sa kanila na may nagmamay-ari na sa'yo. Gigil niyang dinuro si Chester. Ha? Ano sinasabi mo? Don't make the same mistake again, Chester. What mistake are you talking about? Me having a girlfriend? You're wrong, love. Anak ng kaibigan ng mami ko si Francine. Hindi ko siya girlfriend. Malumanay na wika ni Chester tsaka dahan-dahan tumabi sa kanya paupo sa dulo ng kama. Even sa States, kapag may napapalapit sa aking babae doon, ay hinaharangan niya agad at sinasabing siya ang girlfriend ko. I'm sorry, hindi ko agad na ipaliwanag sa'yo. Pero bakit narinig ko kayo sa opisina noon? Ang sabi niya may mga anak na kayo. Humihikping Anya. Bumuntong hininga si Chester tsaka pinagsiklop ang mga kamay nila. She's pertaining to her dogs. Marami siyang alagang aso doon at palagi niya sinasabing siya ang mommy at ako ang daddy ng mga alaga niya. Di, doon ka na sa kanya. Monica, huwag tayo mag-away. Mahal, please. Kalmadong saan ni Chester. Suminghot siya dala ng baradong ilong at lamig ng panahon. Then, ano gusto mong iparating ngayon? Akala ko ba hindi na kita makikita? Bakit andito ka ngayon? I'm sorry. Ako pala itong hindi makakatiis. At isa pa, hindi ko kayo kayang pabayaan na lang ng anak natin, Monica. Suminghap siya. Alam mo na? Tumango si Chester. A few months after mong umalis, may ibinigay sa akin si Hans the brown envelope. Naroon ang medical records mo na naiwan mo raw sa harap ng pintuan ko noon. Hindi niya agad binigay sa akin dahil akala niya ay hindi naman importante. When I saw the documents, I knew that this baby, sabay hawak ni Chester sa kanyang tiyan, is my child. Anak ko siya. Anak natin. Sandali, kung ilang buwan mo nang alam na sa iyo ang batang dinadala ko, bakit kayong kala nagpakita? Magkasalubong ang kilay na tanong ni Monica. I thought you needed time and space. No! Asabihin mo na taste mo kami ng anak mo, Chester! Sigaw niya ngunit kalmado pa rin ang mukha ni Chester. I'm sorry. Dapat sinundan ko kayo agad. Huwag muna tayo mag-usap at magkita, Chester. Naiinis ako sa iyo. Naiinis kami ng anak mo sa iyo. Nang lumabas si Monica ng villa ni Chester, ay agad nabura ang masungit at galit niyang aura. Nais niyang subukan kung hanggang saan siya kayang pagtiisan ng lalaki. Kinabukasan, magiliw siyang kumakain ng pancake sa kubo. Malapit sa dalampasigan nang biglang maagaw ang atensyon niya dahil sa isang komosyon. Sinong nalunod? Turista ata. Dumarami na ang mga taong nakikiusyoso sa gawing yon, kaya hindi tuloy niya maiwasan lumapit na rin. At kayo na lang ang panlalaki ng mata niya nang makitang si Chester ang pinagtitinginan ng tao sa dalampasigan. Maputlang maputla ito at wala pang pang-itaas sa damit. Chester? Chester! Ano nangyari sa iyo? Tumawag po kina ambulansya! Pakiusap! Ni-CPR na po namin pero wala na kaming makapampulso kay sir, ma'am. Ano? Hindi pwede! Meron yan! Nangingilid ang luhang saad ni Monica. Kahit malaki ang tiyan ay pinilit niyang i-CPR si Chester, ngunit hindi pa rin ito gumigising. Ilang saglit pa, dumating na rin pati ang mga kasamang kalalakihan ni Chester sa yate. Ang isa ay malungkot na tumingin sa kanya tsaka umiling-iling. Damn! Tinotoo niya pala. Anong tinotoo? Nitong tanong niya.
Ang sabi niya ay kung hindi naman daw siya mahal ang misis niya, ay magpapakamatay na lang daw siya. Kibid palikat na wika ng lalaki. Mrs.? Ano Mrs.? Well, obviously it's you, ma'am. Huwag ka mag-alala. Lahat ng share si Chester sa kumpanya ay nakapangalan na sa'yo. Galit niyang binalingan ang lalaki. Hindi pera ang habol ko kay Chester! Hindi na sumagot pa ang lalaki kaya naman nabaling ulit ang tingin niya kay Chester. Kumabog niya ang dibdib nito, ngunit wala pa ring kilo si Chester. Chester naman ano? Gagawin mo ako single mom? Sinusubukan lang naman kita. Bumangon ka na dyan, no? Pag bumangon ka na dyan, magpapakasal na tayo. Kahit ilang pa anak gusto mo. Pagbibigyan kita, please naman. Bumangon ka na. Humahagulhol na anya sa malamig na katawan ni Chester. Unti-unti na nag-aalisan ang mga tao sa paligid nila. Kaya mas lalo siyang pinanghinaan ng loob na bigla niya maramdaman ang braso ni Chester na pumulupot sa kanyang bewang. Mabilis itong bumangon tsaka pinunasan ang mga luha. Na-record mo, Art? Tanong ni Chester tsaka binalingan ang lalaking kausap niya kanina. Tumango ang lalaki tsaka nagmamadaling tumakbo. Anong ibig sabihin nito, Chester? Nalilisik ang mga matang tanong ni Monica. Sinusubukan din kita. Pwes, binabawi ko ng sinabi ko. Nai-record na ng pinsan ko, love. Come on. Wala naman tayong ibang pupuntahan kung hindi kasalan din. Inirapan niya si Chester, ngunit sa kanyang kalooban ay nag-uumapaw ang saya sa kanyang puso dahil sa wakas, hindi na siya mag-iisa. At dito na nga po nagtatapos sa magandang istoryang ito. Don't forget to like, share, and subscribe. Hanggang sa muli, paalam! Malayo ka man, mahal, lagi mo tandaan. Hindi magbabago, pag-ibig ko'y sa'yo lamang.